Amen. Minsan papapalakpakan natin ang ating Panginoon sa araw na ito. Come on, mas malakas na palakpak para kay Jesus. Amen. Praise the Lord. Good morning, good afternoon, good evening sa bawat isa. Naniniwala po ako na hinanda na ng Panginoon ang ating mga puso para sa pag-receive ng kanyang banal na salita. Napaka-importante po nung sisidlan. Napaka-importante nung soil. Walang problema pagdating sa seed. Ang problema yung soil. Walang pagdating sa word. Ang problema yung sa puso ng tao. Kaya nga pagdating ng word sa puso ng isang tao, kinakailangan handa ito para nang sa gayon, mas sabihin na natin, mas ma-maximize natin yung makapangyarihan, yung napaka-sweet, alam niyo po yun, napaka-life-changing na salita ng ating Panginoon. So tayo po ngayon ay nasa brand new series sa panibagong buwan na ito ng May. Ang title po nito is Under Construction. Sabihin nga po natin, Under Construction. It means that you are a work on progress. Tayo po mga kapatid ay work on progress. Yung trabaho ng ating Panginoon, yung trinabaho niya, finished work na yung kaligtasan natin eh. Pero we have to work out our salvation. Sinabi ng Bible, kinakailangan na tayo ay nagkakaroon ng intentional na paglago, kinakailangan din na naiintindihan natin yung ating sarili. Kaya nga next week ang pag-uusapan natin yung stages ng Christian life. Para lang sa gayon, hindi ka masyadong hard sa sarili mo. At the same time naman, hindi ka masyadong kumakampante kasi alam mo na ito yung season mo. Kaya nga napaka-importante ng mga susunod na lesson natin sa buwan na ito kasi lalo mong maiintindihan yung sarili mo, mas lalo mong mauunawaan ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. At mas makikita mo yung sarili mo na mas lumalago. Alam mo yun, na mas nagiging effective, magiging efficient, mas magiging effectual ka sa buhay na ito. Pero mas naiintindihan mo paano ba tumatakbo ang buhay na ito, especially ang spiritual life ko? Paano ko dapat sinusubaybayan ito? Paano ko dapat ini-evaluate ito? So yun po yung mga pag-uusapan natin. Napaka-importante kasi ng progress na ito kasi ang success ay nasa progress mo. Ang success mo ay nasa progress mo. Without any progress, there's no such thing as success. Kaya nga po, napaka-importante nitong progress na ito. Sabi nga po ulit natin, progress. Napaka-importante noon kahit saan parte ng buhay natin. Kahit sa buhay natin, kahit sa negosyo natin, in any organization, napaka-importante po nitong progress na ito. So dito po magbo-boil down lahat ng mga pag-uusapan natin. And I hope, mas lalo nating maintindihan ang sarili natin at higit sa lahat, mas lalo nating ma-discern, mas maintindihan ang move ng Panginoon para nang sa gayon hindi tayo nadadaya ng mundo, nadadaya ng ating emosyon at nadadaya higit sa lahat ng kaaway. May kinalaman po dito yung first na topic natin dito sa series na ito. So let's get started. Dr. John Maxwell once said that growth is the great separator between those who succeed and those who do not. Again, growth is the great separator between those who succeed and those who not. Kaya hindi nag-succeed itong taong ito kasi nga hindi siya nag-grow. Kaya nag-succeed itong taong ito kasi nga siya ay nag-grow. So yun na nagse-separate sa isang tao, itong growth na ito. But, napaka-importante na maunawaan natin, ano ba ang growth? Ano ba ang nakapaloob dito sa paglagong ito kahit saang area ng ating buhay? Napaka-importante na maunawaan natin ang usapin, ang tunay na kahulugan, ang tunay na ibig sabihin, at tunay na pangyayari pagdating sa paglago. So I want you to open your Bible with me in Exodus chapter 1, verses 8 hanggang 22. Exodus chapter 1, verses 8 hanggang 22. So dito po sa passage na ito, babaybayin natin to isa-isa hanggang sa dulo. But may dalawang importanteng verses lang po ako na ipapakita muna dito na magsisilbing pwedeng background natin dito sa ating pag-uusapan ngayon. Verse 8. Sabi dito, eventually. Napaka-importante nun. Eventually.
a new king came to power in Egypt, who knew nothing about Joseph and what he had done. Eventually, may panibagong hari, may panibagong makapangyarihan na umupo sa trono ng Egypt na walang alam patungkol sa ginawa ni Joseph para sa bansa nila. Napansin niyo po kaya naging makapangyarihan ang mga Hebrew dati kasi administrator si Joseph eh. Palubog na yung mga tao, palubog na yung mundo at that time. Binigyan si Lord ng wisdom, binigyan ni Lord ng wisdom si Joseph. Tinuruan ni Lord si Joseph na yung prinsipyo ng emergency fund. Ubus na yung mundo, meron pa rin sila. So doon natin makikita din yung kapangyarihan ng emergency fund. Dito makikita natin yung favor ng Panginoon una kay Joseph sa kanilang pamilya at sa kanilang buong bansa. Kaya lang, napaka-importante nitong verse 8 na to. Kasi dito makikita natin yung matinding transition. Eventually, may isang event na napaka-importanteng nangyari. Between that, a new king came to power in Egypt and who knew nothing. Wala siyang alam patungkol kay Joseph at ginawa ni Joseph para sa kanilang bansa o sa Egypt. Alam niyo po ba mga kapatid, yung distance o yung panahon, yung taon na yung pagitan dito, ito po mga kapatid ay 400 years. Ang pagitan po between Joseph and Moses ay nasa 400 years. So 400 taon. Doon sa 400 taon na yon, nakalimutan na nila si Joseph. Nakalimutan na nila yung ginawa ni Joseph para sa kanilang bansa. Ito maganda dito. Pwede kang makalimutan ng iba, pero yung plano ni Lord, hindi niya pwedeng makalimutan. Ulitin ko pwede kang makalimutan ng iba, pero yung plano ni Lord, hindi pwedeng makalimutan. But pagdating sa paglago, remember this, that you must count the cost and pay the price. Pagdating sa paglago, you must count the cost and pay the price. Pag nagdinegosyo ka, importante yung feasibility studies. Nakuha po natin yan. Importante, tinitignan natin, importante nagpaplano tayo, sabi ni Jesus Christ. Tinitignan natin maigi yung mga pagdadaanan natin. Tinitignan natin maigi yung realidad ng sitwasyon, yung realidad na pwedeng mangyari dito. You must count the cost and you must pay the price. Ganun po ang paglago. Pagninegosyo, pag-aasawa, pananampalataya, napaka-importante, count the cost, pay the price. Kasi maraming mga tao gustong bumili nito, pero hindi nila tinitingnan yung presyo. Hindi lahat ng gugustuhin natin ay ura-urada natin makukuha dahil lahat ng growth ay may presyo. Growth has a price tag. Marahil yung damit mo nung binili yan ay hindi basta-basta. May price tag yan. Ganon din naman sa pananampalataya. Ganon din naman sa paglago. Lahat ng yan ay may price tag. Pagdating ng verse 12, ito na nangyari. But the more the Egyptians oppressed them, the more Israelites. Ang ginawa kasi, dahil hindi nila kilala yung mga Hebreo, ang matindi dito, lumalago sila ng lumalago in numbers. Dumadami sila ng dumadami. Okay? Kasi may favor sila dun sa Egypt Ito nangyari ngayon, verse 12. But the more the Egyptians oppressed them, the more the Israelites multiplied and spread. Ang galing, intindi, no? And the more alarmed the Egyptians became. Nung lumalago sila, ino-oppress na sila. Kasama pala siya sa paglago. Di ba may kasabihan nga, yung punong hitik sa bunga, siya yung madalas na binabato. Kaya, kawawa ka naman, sabi ko nga, kapag wala ka na nararanasan na pagsubok.
Kawawa ka naman pag wala na nagkikriticize sa'yo. Una, baka kakampi mo na yung kalaban. Pangalawa, baka wala ka ng magandang ginagawa. Kasi pag may maganda kang ginagawa, tiyak yan, may ma-change eh. May tatamaan, may mayayanig. Kaya hindi pwede sa isang buhay, hindi pwede sa isang karir, hindi pwede sa leadership, hindi pwede sa negosyo, hindi pwede nang walang criticism. Hindi pwede na walang oppression. Kasi nga, lumalago ka. Okay? Law of gravity. The more na tumataas ka, mas nararamdaman mo yung pressure. Kaya hindi pwede sa rurok ng tagumpay ang ayaw ng pressure. That's part of life. Hindi pwedeng hindi. So the more the Israelites multiplied and spread, tignan niyo po, and the more alarmed the Egyptians became. Naaalarma sila habang lumalago yung mga Egyptians, ay yung mga Israelites, naaalarm yung mga Egyptians sa kanila. Sana habang pinapakinggan mo ito, kapatid, kausapin tayo ng Panginoon. At meron tayong personal na evaluation sa buhay natin. Kung ikaw ay negosyante, kung ikaw ay isang magulang, kung ikaw ay may pangarap, kung may nais kang mangyari sa iyong buhay, napaka-importante, the more the Egyptians oppressed them, the more Israelites multiplied and spread, the more alarmed the Egyptians became. So dito po babaybayin natin yung mula verse 8 hanggang verse 22. Dito sa passage na ito ay makikita natin ang napaka-importanting katotohanan patungkol sa paglago. Remember that the truth will set you free. Ang katotohanan ay magpapalaya sa atin. Kapag nalaman mo ang katotohanan tungkol sa paglago, tiyak na may paglayang mangyayari sa buhay mo. Ulitin ko. Pag nalaman mo ang isang katotohanan patungkol sa paglago, tiyak yan, may paglayang mangyayari sa buhay mo. Ulitin ko, napaka-importante yung sinabi doon, yung kasabihan na the truth will set you free. Bakit ka alipin? Baka may kasinungalingan ka na kung saan pinapractice. Once natutuhan mo ang truth about money, about life, about something, tiyak yan may paglaya. But once na pinapractice natin ang isang lie, mapag-iiwanan tayo. Aalipinin tayo ng sitwasyon kasi ang katotohanan ay nagpapalaya. So anything na gusto mong lumaya, you must find the truth. So kapag nakuha mo yung katotohanan na yon, palalayain ka sa bawat area ng buhay na yan. So join me in our message today entitled, Grow Through What You Go Through. Grow through what you go through. Ibig sabihin, paano tayo lalago sa mga pinagdadaanan natin? Kinakailangan lumago tayo sa pinagdadaanan natin. Lahat nga na may pinagdadaanan, magsabi ng malakas na amen. O may pinagdadaanan ka. Ibig sabihin, qualified ka na sa paglago. Kapag may pinagdadaanan ng isang tao, ibig sabihin, may patutunguhan kasi siya. Pag wala ka ng pinagdadaanan, baka hindi ka na humihinga. Pag wala ka ng nararamdaman na pain, baka wala ka na. Pero the moment na ikaw ay pinagdadaanan, ulitin ko, qualified ka na may patunguhan. So ang bawat tao na may pinagdadaanan, meron pa siyang pagkakataon na may patunguhan sa buhay. Kasi karamihan na may pinagdaanan, nung natuto siya, may pinatunguhan siya. Masakit nga lang tanggapin ang katotohanan, pero kailangan may pagdaanan ng negosyong yan. Kailangan may pagdaanan ang organization na yan. Kinakailangan may pagdaanan itong buhay na ito. Kinakailangan may pagdaanan yung relationship na yan. Kasi tiyak yan, pag naharap natin ang tama at na-practice natin yung truth, magkakaroon tayo ng kalayaan. So paano tayo lalago sa mga pinagdadaanan natin? Ito maganda ngayon. Sinabi mo may pinagdadaanan ka. Ngayon, seed na yan. Opportunity. Yang pinagdadaanan na yan. Kaya lang ang tanong, ano yung katotohanan patungkol sa pinagdadaanan na yan? We have to grow through what we go through. Lumago ka sa pinagdadaanan mo ngayon. Magkakaroon tayo ng progress dyan sa stress na yan. Pwede ka magkaroon ng progress dyan sa stress na yan.
Paano nga? Now, dalawang crucial na bagay ang dapat nating maunawaan dito na kung saan tayo ay matututo at higit sa lahat, tayo ay mababago. Lahat po ng ready at super excited nga ngayong umagang ito, ngayong araw na ito, magsabi po ng malakas na amen. Number 1. Paano tayo lalago sa mga pinagdadaanan natin? Lahat tayo, yung katabi mo, maganda lang yan at pogi lang yan, pero may pinagdadaanan yan. Tignan mo yung katabi mo. Kahit wag mo nang tanungin, siguradong may pinagdadaanan yan. Ito maganda ngayon. Kaya lang, qualified yan ngayon sa paglago. Qualified yan ngayon sa breakthrough. Qualified yan ngayon na may patunguhan. Kasi ikaw ay may pinagdadaanan. Ang tanong nga lang, ano yung napaka-importanting bagay na dapat nating maunawaan patungkol sa ating mga pinagdadaanan? Paano tayo lalago dito sa stress na to? Paano tayo lalago dito sa depression na to, sa anxiety na to, sa pressure na ito na pinagdadaanan natin? Number 1. Makikita natin ito, dalawang importanteng point lang dito at may ilang mga subpoints tayo matututunan. Yung una, makikita natin in verses 8 hanggang 16. Yung pangalawa naman, makikita natin 17 hanggang 22. Okay? Number 1. Verses 8 hanggang 10. Eventually, a new king came to power in Egypt who knew nothing about Joseph or what he had done. He said to his people, eto na ngayon, wala nang alam yung mga tao patungkol sa ginawa ni Joseph, patungkol sa pagbangon na nangyari sa Egypt because of this person, because of the Hebrew people. Nung nakikita nila, lumalaki na itong mga Hebreo, mga Israelita, tingnan niyo po, verse 9. He said to his people, nabi nung bagong hari sa mga Egyptians, look, the people of Israel now outnumber us and are stronger than we are. Tingnan nyo, mas marami na sila sa atin. Hala. Naku, mas malakas na sila kaysa sa atin. Sabi nung hari. Verse 10, we must make a plan to keep them from growing even more. Gumawa na tayo ng plano para hindi na sila lumago. Sabing ganon. If we don't, and if war breaks out, they will join our enemies and fight against us. Then, they will escape from the country. Sinabi dito. Unang crucial na katotohanan tungkol sa paglago. Number 1, the enemy suppresses growth. Ang kaaway, ayaw kang lumago. Minsan nakala mo lang kakampiyan, pero kaaway yan. Kasi ayaw kang lumago eh. Ang kaaway pwedeng magtago sa iba't ibang mga personalidad. But napaka-importante yung ilang bagay dito. 3 importanteng bagay para nang sa gayon, kinakailangan din, sinabi ni Lao Tzu sa kanyang libro na Art of War, isa sa mga pangunahin na kapamaraanan para matalo mo ang kalaban, kinakailangan makilala mo muna siya. Para matalo mo ang isang kalaban sa isang gera, kinakailangan kilala mo muna ang kalaban. Pag hindi mo kilala ang kalaban, maniwala ka, yung pala nasa paligid mo na, o nandiyan na sa harapan mo, yari ka. Nakuha po natin, o kaya pinasok ka na ng kalaban. Kinakailangan makilala mo rin kung paano umatake ang kalaban. Ano ang personalidad niya? Paano siya mag-isip? Paano siya umatake? The enemy suppresses growth. Is verses 8 hanggang 16. First, patungkol dito sa kalaban na ito. First, I want you to know that the enemy is full of insecurity. The enemy is full of insecurity. Eventually, a new king came to power in Egypt who knew nothing about Joseph and what he had done. He said to the people, look, the people of Israel now outnumber us and are stronger than we are. Mas marami na sila sa atin, tignan nyo. Mas malakas na sila kaysa sa atin. Pagdating ng verse 10, gawa tayo ng plano para mapigilan natin sila sa paglago. Kasi pag hindi natin ginawa ito at may gerang nangyari,
kasama sila sa mga kalaban natin, kakampi sila sa mga kalaban, at makakalaya sila dito sa bansa natin. Paano mag-suppress ng growth ang kalaban? Kailangan makilala mo siya na siya ay puno ng insecurity. Dahil lumalago ka, dahil mas kumikita ka, dahil mas umaayos ang buhay mo, dahil mas gumaganda ka. Dati lait-lait ka lang. Ngayon, parang mas nagkakaroon ka na ng pera, mas pumapogi ka na, mas lumalago ka na spiritually, maniwala ka, the enemy is full of insecurity. Sabihin nga natin insecurity. Unang crucial na katotohanan sa paglago ay hindi madali. Bakit? Dahil may kukontra dito. Ayaw ng kaaway na lumago ka. In fact, takot siyang lumago ka. Takot siyang lumago ang church, takot siyang lumago ang ministry, takot siyang lumago ang finances mo. Takot siyang lumago ang spiritual life mo. Bakit? Babalasahin mo ang kalaban pag lumago ka. So gagawin niya, ganyan ka lang. Hindi, okay lang yan. Okay lang yan nararamdaman mo. Sige, ganyan ka lang. Kasi napapansin mo, wala na. Nagiging dwarf na yung faith mo. Kinakain ka ng isang virus, ng isang lie, na kung saan hindi naman yun ang sinabi ng ating Panginoon. Tandaan natin, ang kalaban, listen to this, alam niya ang kapangyarihan mo. Alam niya ang potential mo. Tignan niyo po, verse 9. He said to his people, look, the people of Israel now outnumber us and are stronger than we are. Pag hindi nila alam yung kapangyarihan at potential ng Israel dito, hindi naman sila aalme. Alam ng kalaban ang potential mo. Na kapag nagbago ka, babangon ka. Na kapag nagbago ka, pati pamilya mo, madadala mo. Na kapag nagbago ka, pati yung mga nasa lansangan na yan, pati yung mga sirang buhay na yan, naayos ang buhay. Mawawalan ng kliyente. Mga demonyo. Mawawalan na sila ng ka-fellowship. Mawawalan sila ng mga mabubola. Mawawalan sila ng kasama nilang masisira ang buhay at mapupunta sa impyerno. Mawawalan sila ng kasama. Alam nila ang potential mo. Your strength tandaan natin that your strength is obvious in the eyes of the insecure. Your strength is obvious in the eyes of the insecure. Kaya yung iba dyan, kala mo concern sa'yo. Di, ano na tayo? Walwala na lang tayo dito. Naintindihan ka naman ni Lord, ka naman na mag-church. Saan lang naman to eh. Kaya mo lang yan. Dito ka lang muna. Your strength is obvious in the eyes of the insecure. Maraming mga tao, dami ko ng ganyan na alam pagdating sa leadership, pagdating sa negosyo, pagdating sa organization. Ginagawa yan ng kalaban. Kasi alam niya ang potential mo, paano kanya mapipigilan. Gagamitin niya yan, pwedeng dahas, mamaya pag-usapan natin yon. O pwedeng minsan may pain na ibibigay ang kalaban. Kasi alam niya yung potential mo eh. Alam mo yung katabi mong yan, may potential yan. May power yan. Pag nagbago yung buhay niyan, iba yan. Una, alam niya yung power mo. Look, the people of Israel now outnumber us and stronger than we are. Alam niya yung potential mo. Verse 10, tignan mo. We must make a plan to keep them from growing even more. Gawa tayo ng plano para hindi sila lumago. If we don't, if war breaks out, they will join our enemies and fight against us. They will escape from the country. Alam nila ang kapangyarihan mo at the same time, alam nila yung potential mo. Ibig sabihin yung pwede mong magawa. Pwede mo na silang matalo ngayon. Pwede mong matalo yung gawa ng kaaway ngayon. Alam niya yung pwedeng pagbabago na mangyayari sa buhay mo. Gumawa tayo ng plano para hindi na lalo siya lumago. Kasi pambihira, pag nagkagera dyan, kakampi sa kalaban yan, yari tayo. Makakaalpas yan. The enemy is full of insecurity. Ganon trumabaho, ganon mag-suppress ng growth yung kalaban. Papairali niya yung insecurity niya. Remember, sabi ni Deborah Winger, most bad behavior comes from insecurity. Most bad behavior comes from insecurity.
Napansin nyo, ultimo si Jesus Christ gustong pigilan ni Herodes na ipanganak. Kasi bakit? King of the Jews daw yung ipapanganak. Kung titignan nyo yung history, sinasabi nga ng history, sabi ni Josephus kay King Herod dati, it is better to be Herod's son. It is better to be Herod's pig than to be Herod's son. Mas maganda pa maging alagang baboy ni Herodes kaysa maging anak niya. Bakit? Kapag anak ka niya, threat ka sa power niya. Kaya lahat ng threat sa power ni Herod, binubura niya. Anak niya, biyanan niya, sawa niya. Tapos may king of the Jews. Kaya lahat ng bata, 2 years old under, ang ginawa niya, pinaubos niya. Gusto niyang maubos, gusto niyang ma-wipe out. Ganito rin halos mangyayari dito mamaya, makikita niyo po. Kaya tandaan natin that insecurity kills. Your strength is obvious in the eyes of the insecure at most bad behavior ng tao nang gagaling sa insecurity. Kaya siya nagiging masama kasi nagiging insecure siya, dami niyang pinaglalaban. Maybe sa mga experiences niya, sa pamilya niya, sa mga tao, hindi niya alam kinakain na siya ng insecurity. Iingit na siya. Gusto niya ng manakit. Gusto niya ng manira. Dahil may nakikita siyang mas maganda na sa kanya, mas lumalakas na sa kanya, mas nagiging mas maayos na sa kanya, mas nagiging mas matino na kaysa sa kanya. The enemy is full of insecurity. Ganun siya mag-suppress. Pangalawa, the enemy uses slavery. Ang kalaban, tandaan natin, gumagamit, punong-puno ng insecurity yan. Pangalawa, gagamit yan ng slavery. Tignan niyo po. Naku, ganda na ito. Tignan niyo po. Verse 11. 11 hanggang 14. So the Egyptians made the Israelites their slaves. Ngayon, ang plano, ganito. Para wag silang lumago, alipinin natin sila. Ito na. They appointed brutal slave drivers over them, hoping to wear them down with crushing labor. They forced them to build the cities of Pithom and Rameses as supply centers for the king. 12. But the more the Egyptians suppressed them, di ba, sabi nila, gagawin silang slave. But the more the Egyptians suppressed them, the more the Israelites multiplied and spread. Antindi, no? Pwede pala yun. Na pinipersecute ka, nahihirapan ka, lalo kang lumalago. Tandaan natin that growth, that persecution is the breeding ground of the growth of Christianity. The more sila ino-oppress, the more sila pinapahirapan, doon lumalago ang Kristyanismo. Pati personal na buhay mo. Kaya pwede natin pakinabangan yung mga pagsubok na nangyayari sa ating buhay. Kasi pwede maging breeding ground ng growth yan. But the more the Egyptians suppressed them, verse 12, the more the Israelites multiplied and spread. And the more alarmed the Egyptians became. Yun nga lang, naaalarma lagi ang kalaban. Kaya nga sinasabi ko, pag wala na nagkikriticize sa'yo, baka hindi ka na kasi lumalago. O kaya baka kakampi ka na ng kalaban. Baka close na kayo ni Satan. Kasi wala nang oppression eh. O kaya wala nang insecurity. Baka wala nang ganun. Kaya lang, the more na nangyayari ito, the more na naaalarma yung kalaban. So, verse 13, the Egyptians worked the people of Israel without mercy. Hindi na sila naawa ngayon. Dito sa mga Israelitang ito, 14, tignan yung ginawa, they made their lives bitter. Ay, nako. They made their lives bitter. Grabe, no? Pinapait yung buhay ng mga lumalagong ito. Tandaan natin, di ba? Enemy uses slavery. Ang bitterness, gagawin kang slave. Bitter, oh. Ang saya-saya ng tao. Bitter yung isang tao. Pato? Na naman yan, eh. Puro marito ko yan, eh. Mumurahin lang naman damit niyan, eh. Ninakaw lang naman yan, yung pinambilihan ng damit niyan, eh. Pansin mo, ang laya-laya ng tao, may kapayapaan siya. Tapos yung taong bitter, walang kapayapaan. Tandaan natin, walang maganda sa mata ng isang taong insecure. Walang maganda sa mata ng isang taong bitter. Ang pait. Ganun ang ginawa nila. They made their lives bitter, forcing them to mix mortar
and make bricks and do all the works in the field. They were ruthless in all their demands. Naging malupit sila. Naging masama sila dito sa mga taong ito ng Panginoon. Tandaan natin, ang pangarap sa iyo ng kaaway ay huwag kang makaahon sa buhay. Ulitin ko, ang pangarap sa iyo ng kalaban, ng kaaway, ay huwag kang makaahon sa buhay. Tingnan nyo, verse 11. Hoping to wear them down with crushing labor. Kaya nila ginagawa ito. Sabi sa verse 11, kaya sila ginagawa nilang bitter yung buhay ng mga taong ito. Para wag silang makaangat-angat sa buhay. Kaya kinakailangan, ibaba sila para wag silang umangat. Nakuha natin. Matandaan natin, the enemy uses slavery. Gagawin kang slave ng kalaban. Kaya hanggat alipin ka ng kaaway, listen, hindi ka makakaahon sa buhay. Hanggat alipin ka ng kaaway, hindi ka makakaahon sa buhay. Kaya nga napaka-importante yung battle between the bosses. Yung mga umaalipin. Kaya nga sa Bible, may umalipin din sa atin. Sino? Si Jesus Christ. Ang tawag doon, doulos. Slave. Hindi yung slave in a way katulad ng ginagawa ng kaaway. Okay? Tayo naman, tinubos ng Panginoon, inalagaan niya tayo para mag-work sa Kanya, para magkaroon tayo ng kapayapaan, magkaroon tayo ng kalayaan, magkaroon tayo ng pagpapala. Kasi gusto ni Lord, maging under tayo ng Kanyang authority. Para wag tayo maging under ng authority ng kalaban. Nakuha po natin yun mga kapatid. Kaya ang tanong ngayon, sino ba ang boss mo? Si Lord o yung kalaban? Kasi gagamitin ito ng kalaban para nang sa gayon, wag tayo makaahon-ahon sa buhay. Ulitin ko, hanggat alipin tayo ng kaaway, hindi tayo makakaahon. Remember that slaves have no freedom. Ito yung ginamit ng kalaban para magkaroon ng kalayaan. Yung mga taong ito, the slaves have no freedom. Paano kung insecure? Yung nag-slave. Paano kung walang magandang plano? Paano kung inggit? Yung nag-slave. Tandaan natin, masarap maging malaya. Amen po ba? Masarap maging malaya. Malaya sa kasalanan, malaya sa nakalipas, malaya sa kahirapan. Kaya nga importante ang financial freedom na tinatawag para may time ka sa ministry. Kasi pag wala kang financial freedom, kaya kang paikutin ng boss na kung saan walang pananampalataya kay Lord. Ay wala na muna, napansin natin. Anytime, yung power ng kalaban pwedeng gamitin against us. Para huwag ka na makapagsimba, huwag ka na makapag-pray, huwag ka na ma-attend ng gawain. Kaya masarap naging malaya. Pag may financial freedom ka, magagawa mo yung gusto mong paglilingkod sa Diyos. Na hindi ka nire-restrict ng kalaban. Importante ang freedom. Para may time ka sa family mo, may time ka sa friends mo, may time ka sa ministry. Pag wala, lugmok ka lagi. Biruin mo yon dahil isang minuto pa lang ang tulog mo, dahil niratrat ka ng trabaho, hindi ka na makapag-focus sa Word of God, hindi mo na magawa yun, hindi ka na makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon, hindi ka na makapanalangin. If the devil can't make you bad, listen to this, he will make you busy. Ganun ang ginawa sa kanila. Sa sobrang bait mo, hindi ka makakuha ng kalaban, gagawin ka na lang niyang busy. Para wala ka ng time kay Lord. At alam naman natin, kapag wala ka ng time kay Lord, unti-unti na magde-deteriorate yung buhay natin. Katulad yung sinabi ko nung Ignite, walang bishop-bishop, walang pastor-pastor, walang leader-leader sa kalaban. Ang dami ko nang nakita na pinabagsak ngayong taon na ito ng mga bishops, ng mga pastor, ng mga leader, ng mga mananampalataya ng kalaban. Why? Wala nang time kay Lord. Wala na. If the devil can't make you bad, he will make you busy. Mawalan ka na ng oras sa kanya. Kaya napaka-importante rin ng spiritual freedom sa isang tao. Galatians chapter 5 verse 1. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourself be burdened again by the yoke of slavery. Pag mananampalataya ka,
pinalaya ka na ng Panginoong Kristo. At sabi niya dito, wag mo nang hahayaan na alapinin ka ulit. So pwede pala na malaya na tayo ngayon. There is freedom in Christ. Pero wag mo na daw hahayaan ulit na alipin ka. Don't let yourself be burdened again by the yoke of slavery. Why? Pag slave ka, di ka maangat. Hawak ka ng kalaban. Ulitin ko, the enemy uses slavery. Third, the enemy assassinates brutally. Ay maniwala ka kapatid, napakalupit ng kalaban. Lahat ng kalupitan pwedeng gamitin ng kalaban. Huwag ka lang lumago. Verses 15 hanggang 16. Then Pharaoh, the king of Egypt, gave this order to the Hebrew midwives. Yung nagpapaanak, ganito sinabi. Lumalago di ba? Sabi niya doon sa mga nagpapaanak na mga Hebreo, sina Shifra at Puwa, sinabi niya, when you help the Hebrew women as they give birth, watch as they deliver. If the baby is a boy, pag lalaki yan, yung mga Hebreyong yan, kill him. If it is a girl, let her live. Kasi mindset nila dati, sa mga lalaki, yun yung mga susunod na magra-rise sa power Mas malakas. Patriarchal kasi. Kapag lalaki, tapusin na ninyo. Pag babae, hiyaan nyo lang. Tandaan natin, that the enemy will use assassination to stop you. The enemy will use assassination to stop you. The enemy assassinates brutally. By all means, gagawin niya lahat basta huminto ka lang sa paglago mo. Ulitin ko, gagawin niya ang lahat. Huminto ka lang sa paglago mo. Pwede ka niyang painan. Painan ng mga taong pipigil sa paglago mo. Tandaan, hindi maaawa ang kaaway na mawala ka. Tandaan mo yan, brutal ang kalaban. Lahat gagawin yan, mapunta ka lang ng impyerno. Bumagsak ka lang sa buhay. Hindi, walang mercy ang kalaban, tandaan natin. So this is the identity of the enemy. Whether demonyo o mga taong insecure sa'yo, lahat ay may madilim na plano. John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. Yan ang trabaho ng kalaban. Primarily, kung babasahin natin yung context ng John 10:10, di laging demonyo to. Okay, kung titignan yung context doon, ito yung mga religious leaders at that time. Ito yung mga tao na kung saan pinipigilan yung mga tao na lumapit kay Jesus, na lumago sa Panginoon. The thief comes only to steal and kill and destroy. Ito ang trabaho ng kalaban. But sabi ni Jesus Christ, I have come that they may have life and have it more abundantly. Have you noticed something? Kung may bad news, meron din namang good news. Kung meron thief, meron dumadating na thief, meron din dadating na tagapagligtas. Napansin nyo, kung may bad news, may good news. Itong inuna natin dito, ito yung katotohanan. Ito yung bad news dito. The enemy suppresses growth. Whether you like it or not. Pag lumalago ka, dapat malinaw din sa'yo to. Kaya pala binabato ko. Kaya pala may mga insecure sa akin. Kaya pala gusto kong gawing slave nito. Kaya pala assassinate ako nito. Whether character assassination. Bakit kasi siraan? Kasi may ayos ka. Ang sinisira lang, yung may value. Kaya ka nga winawasak ng kalaban kasi nagkaroon ka ng value nung na kay Jesus ka na. Nakuha natin, hindi ka naman sisiraan kung wala kang value May value ka. Sabi mo sa katabi mo, may value ka. Kaya pinapababa ng kalaban yung value mo. Ganun ang kalaban. Pero pangalawa, makikita naman natin dito, in verses 17 hanggang 22. Una, the enemy suppresses growth. Makikita natin yung insecurity, yung slavery, at makikita natin doon yung brutal na assassination na ginagawa ng kalaban. Sisirain, wawasakin, at hindi ka hahayaan na mag-exist. Because the thief comes only to steal and kill and destroy. Pag lalaki yan, tapusin nyo. Sabing ganun nung hari.
Gabi, napaka-brutal nito, walang awa. Kahit bata, pinapatulan. Walang mahina sa kalaban. Pag mahina ka, lalo kanyang wawasakin. Ganyan ang kalaban. Yan ang katotohanan ng battle sa buhay. Pag lumalago yung negosyo mo, asahan mo na may kalaban. Pag lumalago yung buhay mo, asahan mo na may kalaban. Gagamitin niya lahat to. Pag lumalago yung buhay mo, asahan mo, may enemy na isosuppress yung growth na yan. Ito maganda. Verses 17 hanggang 22, mapapansin natin that the Lord supports growth. Kung yung enemy sinosuppress ang growth, si Lord naman nagsusuporta naman sa paglago. Ito maganda ngayon. Kung may bad news, may good news. Sabihin niya natin good news. Ito naman ang good news ngayon. Paano ba sumuporta si Lord? Para lumago ka lang. Paano ba sumuporta sa atin ng Panginoon? First, God will use people for your growth. Gagamit si Lord ng mga tao para sa paglago mo. Okay? Kung yung kalaban, gumagamit din ng mga tao, ng mga tauhan niya, para pabagsakin itong mga taong ito na lumalago, si Lord gagamit din ng tao. Ito maganda, 17 hanggang 19. But because, di ba inudusan niya yung mga midwives, pag lalaki, tapusin nyo na yan. Kailangan, hindi dadami yung mga yan. Malakas yan eh. Magiging army pa yung mga yan. Tapusin nyo sila. Ito ngayon, inutusan yung mga midwives, panuurin nyo ha, kapag nakita nyo agad, lalaki, tapusin nyo agad. 17. But because the midwives feared God. Kahit na pala sinong kaaway, pag may takot sa Diyos, yung kinakausap, hindi magpapa-under yan sa mali na salita. Kasi may takot siya sa Diyos eh. Hindi yan gagawa ng masama sa kapwa niya. Hindi mag-isip yan ng masama sa kapwa niya kasi may takot siya sa Diyos. But because the midwives feared God, they refused to obey the king's order. They allowed the boys to live too. Antindi pala ng fear of the Lord, no? May mga tao na dahil may takot sila sa Diyos, yung binubulong sa kanila ng kalaban na wasakin ka, sirain ka, hindi nila gagawin yon. Kasi may takot sila sa Diyos. Gagamitin ni Lord, listen to this, gagamit si Lord ng mga taong may takot sa Diyos. Kakausap si Lord ng mga tao para tulungan ka. God will use people for your growth. 18. So the king of Egypt called for the midwives. Eto na ngayon, hinayaan nila may panganak yung mga bata na mga midwives na to. Sabi ngayon ng hari ng Egypt, why have you done this? He demanded, why have you allowed the boys to live? Lalo silang dumadami. Bakit nyo ginawa to? 19. The Hebrew women are not like the Egyptian women. The midwives replied. Kasi po, yung mga Hebrew women, iba yan sa mga Egyptian women, sabi nila. They are more vigorous and have their babies so quickly that we cannot get in time. Mabilis pong manganak yung mga Hebreo. Hindi na namin maabangan. Basta-basta lumalabas, o nga, ayun na. Tapos bigla-bigla nakakawala. Iba kapangyarihan na itong mga to. Sabing gano'n ng mga midwives. Sabi sa inyo God will use people for your growth. Kapag kalooban ni Lord, tiyak na may gagamitin si Lord. Ulitin ko, kapag kalooban ni Lord, tiyak may gagamitin si Lord. Why? Because God's will follows God's way. God's will follows God's way. Okay Paano sumusuporta si Lord sa growth ng isang tao? Ako, tandaan natin mga kapatid, that your success is always connected to people. Hindi ka magiging matagumpay na guro kapag wala kang estudyante. Hindi ka magiging matagumpay na abogado kapag wala kang kliyente. Hindi ka magiging matagumpay na doktor kapag wala kang pasyente. Your success is always connected to people. Gagamit si Lord ng mga tao, nung galing sa kamunduhan, si Apostle Paul, hindi naman ba siya basta lumago May personal encounter siya with the Lord, but ginamit niya agad si Ananias para ipag-pray siya. Ginamit niya yung mga apostles para lumago si Apostle Paul. Kahit na magaling ang isang tao, may gagamitin pa rin si Lord sa'yo para sa paglago mo. Kahit magaling ka na, kahit matalino ka pa. Ganon sumuporta si Lord sa paglago.
God will use people for your growth. Gagawa siya ng paraan. Second, God will bless the people. Ito maganda. God will bless the people who will help you grow. Yung mga tao naman na nagpagamit kay Lord para lumago ka, pagpapalain naman ni Lord yun. Tignan nyo, verse 20. So God was good to the midwives. Dahil tumulong sila para maipanganak itong mga batang ito, naging mabuti si Lord sa mga midwives na to. Makinig ka maigi dito, kapatid. And the Israelites continued to multiply, growing more and more powerful. And because the midwives feared God, He gave them families of their own. Sa mga nagpipray dito, ng kanyang lifetime partner, God's will niya. Sekreto, fear of the Lord. Pangalawa, i-bless mo yung mga tao na sinasamahan ni Lord. Naging mabuti si Lord sa kanila. Binigyan sila ni Lord ng pamilya na sarili nila. Tiyak na pagpapalain ng Diyos ang mga taong tumutulong sa paglago mo. Ulitin ko, tiyak na pagpapalain ni Lord ang mga taong tumutulong sa pag-grow mo. Kaya tanda natin ang tagumpay, magtatagumpay ka kapag may mga tao na kung saan tumutulong, tinutulungan mo ring lumago. Walang tagumpay na mag-isa ka lang nagtagumpay. Gusto mo magtagumpay sa buhay, pagtagumpayin mo yung mga tao sa paligid mo. Why? Hindi lang sila gagamitin ni Lord. Si Lord mismo magpapahala sa'yo kasi naging mabuti ka sa mga taong yun. God will bless the people who will help you. Kaya tiyak yan, sabi ko, minsan nga kahit wag ko na ipanalangin yung mga taong tumulong sa akin, matik yun, bibless ni Lord yan eh. O di maganda, papanalangin ko pa rin, pero naniniwala ko, ibibless ng Panginoon yan. Because God will bless the people who will help you grow. Tiyak na pagpapalain ng Diyos ang mga taong tumutulong sa paglago ng iyong grupo. Pagpapalain ni Lord yung mga taong tumutulong sa paglago ng iyong negosyo. Vice versa din naman. Pagpapalain ka ni Lord kapag tumulong ka sa paglago ng ibang tao. Gusto mo talaga, kapatid, magtagumpay at lumago? Tumulong ka para sa tagumpay ng iba. Tumulong ka para sa pag-grow niya spiritually. Huwag kang tumulong para maging ganyan na lang habang buhay yan. Tulungan mo yung kapwa mo, kapatid, maniwala ka, mahahabag sa'yo si Lord. Pagpapalain ka ng Panginoon, may mga bagay na hindi mo mararanasan na mararanasan mo. Because God will bless people who will help you grow. God will use people for your growth. Last but not the least, pangatlo, God will turn, ito maganda, adversity into opportunity. God will turn adversity into opportunity. Ano nangyari? Last verse, tingnan nyo. Tingnan nyo po, tingnan nyo maigit to ha. Verse 22. Then Pharaoh gave this order to all people. Throw every newborn Hebrew boy into Nile River. Eto na, huli na. Ang bihira itong mga midwife na to. Hindi ako sinunod. Pero nung hindi ako sinunod sa kalokohan ko, may nagpala. Ano bang nangyari dito? Eto, susunod na plano. Sabi niya ganun sa mga tao, throw every newborn Hebrew boy, lahat ng bata na naipanganak, na dahil sa mga kalokohan nito mga midwives na to, hindi ako sinunod. Sabi niya ganun, tapon nyo sa Nile River. Tapon nyo lahat ng mga batang yan na lalaki. But let the girls live. Sinabi niya ganun, tapon nyo lahat ng lalaki. Kasi feeling niya, magiging army balang araw, magiging makapangyarihan ito, magsasama-sama ito, magiging malakas ito, na magiging threat sa kanila. Tapon nyo lahat ng mga lalaki na pinanganak. Ito na. Anong nangyari dyan? Paano naging opportunity yung adversity yan? Na pinatapon yung mga bata sa Nile River. Alam niyo po ba, yung isa sa mga pinatapon nitong haring ito na bata, naging leader ng Israel sa kanilang paglaya. Yung isa sa mga pinatapon nitong haring ito, naging deliverer lalo ng Israel. Sino yon? Moses.
Kala mo naisahan mo yung pinatapon mo, babalik din sa'yo. Ano nangyari sa kanya? Yung rejection kay Moses, tinapon Makinig ka maigi dito kapatid. Napaka-importanting prinsipyo to pagdating sa rejection. Yung rejection kay Moses, pinatapon siya nung baby pa siya. Naging redirection sa kanya. Bakit? Yung pagtapon sa kanya, pagpunta niya sa prinsesa, naaampon sa kanya. Yung rejection niya, naging redirection. Pagtapon sa kanya, napunta siya doon sa prinsesa. At naging Prince of Egypt siya. Pansinin mo? Kaya yung huling nag-reject sa'yo, kapatid, ka na maging bitter. Redirection sa'yo ni Lord yan. Ibig sabihin lang yan, ayaw nila ng maganda na kasama sa trabaho. Ayaw nila ng pogi. Baka ayaw nila ng magaling. O kaya baka hindi kayo match na dalawa. Tandaan natin, sometimes, it's not about you. It's not you. It's them. Because they fail to see your potential. Yung huling nag-reject sa'yo, huwag ka na masyadong sumama loob. It's not about you. It's them. Because they fail to see your God-given potential. Hindi nila nakita. Pambihira. Sinasamahan pala ni Lord to. Sana nung kinuha namin to, sana nung hindi ko siya ni-reject, pinagpala sana ako ng Panginoon. Nakuha natin yon. Kaya yung rejection sa'yo, redirection ng Panginoon. Mas mapupunta ka sa maganda, basta kasama mo ang Panginoon. Walang failure dyan, kapatid. Sometimes you win, sometimes you learn. Pero ang importante, pagpapalain ka ng Panginoon, saan ka man mapunta. Amen po ba, come on, purihin natin ang ating Panginoon. If God is on your side, remember this, you are on a winning side. If God is on your side, you are on a winning side. The Lord supports growth. Walang paglago na kung saan hindi gagamit si Lord ng tao. Gagamit si Lord ng tao para lumago ka, para magtagumpay ka. At ito ba maganda? Dahil ginamit ni Lord yung mga taong yun, pagpapalain ni Lord yung mga magbibless sa'yo, mga tutulungan ka. Why? Para dumami sila na maging matulungin. At maramdaman nila, pambihira nang dahil dito pinagpala ako ng Panginoon. Grabe. Marami po niyan, ganyan. Mga tahanan, mga company, mga tao, na pambihira, sinasamahan ka ni Lord. Bakit ako ulit kinuha ninyo? Sinasamahan po kayo ni Lord, pinagpapala lalo kami. Ng Panginoon, paparamdam ni Lord na sinasamahan ka ni Lord. And God will turn adversity into opportunity. Walang rejection na hindi magiging redirection kapag kasama mo ang Panginoon. Yung akala nilang pinatapon nila, lalo pang sumagana at lumakas. Walang iba. Yung pala magiging deliverer, yung pinatapon nila. Kapatid, sabihin mo nang iniwan ka ng magulang mo, huwag ka na maging bitter. Yun pala, nang dahil sa hirap na nangyari sa buhay mo, doon ka na nagkaroon ng magandang pananaw sa buhay. Yung huling nanakit sa'yo, hindi lang niya nakita yung napakagandang potensyal mo. Na sana, kung di ka niya sinaktan, di ka niya tinakwil, maniwala ka kapatid, di sana kasama siyang lalago. Kasama siyang aayos. Kapatid, ulitin ko yung rejection mo, redirection ng Panginoon. Ang importante, kasama natin ang Panginoon. Minsan pa po, palakpakan natin ang ating Panginoon sa araw na ito. If you can stand right now, tayo po tayong lahat. But if you cannot, just remain sitting. Paano tayo lalago sa mga pinagdadaanan natin? Sinabi natin, grow through what you go through. Lahat ng mga may pinagdadaanan, qualified yan na may patunguhan. Kinakailangan lang maintindihan natin yung ginagawa ng kalaban pagdating sa growth. Isusuppress niya yan. Punong-puno ng insecurity ang kalaban. Ibig sabihin walang security yan, hindi yan secured. Kaya ayaw kanyang lumalago. At gagamitin niya yung slavery para wag kang umahon. Lahat ng kapamaraanan. At lahat ng pinakamasama na pwede niyang gawin. Kaya wag ka nakikipagkampihan sa kalaban. Kasi pwedeng padamahin ka niyan, pero iiwan ka niyan sa ere, wawasakin ka niyan hanggang dulo. Brutal ang kalaban. The thief comes only to steal and kill and destroy. Ganyan ang kalaban. Kaya wag ka makikipag-alyansa sa kalaban. Dahil sa dulong-dulo, di ka niya pagbibigyan. Ito naman ang katotohanan. Ganun pala ang growth, no? Ganun talaga.
Pero the Lord supports growth. O sino ka ngayon? Kanino ka nalang kakampi? Dito na ako kay Lord. Anong gagawin naman ni Lord? Gagamit siya ng mga tao para lumago ka. Yung mga taong yun na gagamitin ni Lord para lumago ka, pagpapalain ni Lord. At ipapakita nila sa kanila, tignan mo, dahil natakot ka sa akin, tinulungan mo yung taong yan, binibless kita ngayon. Nakuha natin yan. Pangatlo, God will turn adversity into opportunity. Sabi ko dati, kaya po ako nag-aral ng maigi kasi ang labanan dati, edukasyon. Ang labanan dati, diploma. Minsan nga kahit hindi ka magaling, basta tagtad ka ng diploma, mataas ang sahod mo. Okay? Maganda magiging posisyon mo sa isang kumpanya. Ganon din po pagdating sa religious sector. Kapag tagtad ka ng diploma, ikaw yung may magandang eskwelahan, magandang grades mo. Ikaw yung mapupunta sa malalaking simbahan. Wala ka ng problema ngayon. Hindi ka na magkukumahog. Hindi ka na magugutom. May pasasakyan sa'yo. Isa yan sa sabihin na natin na maliit na motivation ko dati. Kaya ako nag-aaral para wag naman ako mapunta sa mga hampas lupang simbahan. Sorry for the term, Kasi may ganun talaga. Instead na tulungan ka, wasakin ka palalo. Instead na tulungan ka lumago, mawawasa ka sa pastor, 3 buwan ka lang, tapos ka. Ito ngayon nangyari. Pagka-graduate ko, sabi ko, eto na, sapat na to. Meron na akong certificate sa Christian leadership. Meron na akong Bachelor of Science in Theology. Meron na akong Master of Arts in Theology. Mabigat na yon. May sabit pa yon na mga awards na matitindi. Laban na to. Biruin mo yan, napunta ako sa simbahan sa kalagitnaan ng Bago Bantay. Sabi ko, ano to? Para naman akong graduate ng PMA dito, pinatapon mo ako sa Mindanao para lang mamatay na maaga. Ang klase to. Ganito, ang hirap na sa loob, ang hirap pa sa labas. Kasi kung nakita niyo po yan dati, talagang napakagulo. Laki po ako sa gitna ng squatter. Alam ko ang Maynila. Pero Lord, parang pinagsama mo yung Tondo. Saka yung barangay Ginebra na kinalakihan ko. Dito sa gilid ng simbahan. Ano ba to, Lord? Parusa ba to? Sa pagsusumikap ko. Pero napatunayan ko, God will turn adversity into opportunity. Yun pala may gagawin na testimony sa buhay ko. Kasi marami palang mga pastors, maraming mga tao na kung saan galing din sa pagkalukmok sa buhay. Kanino sila huhugot ng testimony? Na pwede palang lumago kahit na nanggaling ka sa isang masalimuot na pamilya at masalimuot na organisasyon. So magiging pag-asa ka ngayon, gagamitin ka ni Lord doon sa 80 to 90% ng mga organizations na hindi nag-grow. Gagamitin ka ngayon ni Lord sa 50% ng mga pastors na tumitiwalag na, umaalis na sa ministeryo, nagbabackslide na lang sa hirap sa ministry, na pwede palang bumangon balang araw. Na pwede palang lumago, pwede palang umayos. Yung hirap na tapagdaanan, pwede palang maging oportunidad balang araw. At isa yun sa mga kwento ko sa Body of Christ ngayon. Dahil naniniwala ko, yung mga adversity yan, kayang i-turn ng Panginoon into opportunity. Kayang maging oportunidad yan. Paano tayo lalago sa mga pinagdadaanan natin? 2 importanteng katotohanan. The truth will set you free. Huwag mong i-deny na may enemy. Okay? Huwag mong i-deny yan. Kasi lagi may inggitero, maniwala ka. Unang-una si Satanas ang kalaban. The enemy suppresses growth. May mai-insecure sa'yo, may aalapinin ka, may mag-a-assassinate sa'yo brutally, may hindi maaawa sa'yo. Kaysa mag-iyak-iyak ka maghapon dyan, maniwala ka kapatid, wala siyang pake. Kahit magkawasak-wasak yung buhay mo, ganyan yung kalaban. Walang pakialam yan. Ganyan ka na lang habang buhay. That's the truth behind the battle. Pero pangalawa, the Lord supports growth. God will use people for your growth. God will bless the people who will help you grow. And God will turn adversity into opportunity. And I will end with this. Someone said, sinabi ni Jillian Michaels, sinabi niya, why are you going to choose failure when success is an option? Why
are you going to choose failure when success is an option? Bakit mo pipiliin yung failure na yan? May option ka na magtagumpay. Maybe many of us, nagkaroon tayo ng mga failures sa buhay. Tama. May option ako mag-fail. Pero do you have an option na bumangon? Do you have an option na mabago yung buhay? May option ba tayo, kapatid, na mabago yung pananaw natin sa buhay, mabago yung mindset natin, mabago yung takbo ng buhay natin? Do you have an option to succeed? And I want to tell you right now, yes, you have an option to be successful. May option kang mabago ang buhay mo. May option ka, kapatid, na umayos. May option ka na sumagana. May option ka, kapatid, na maging malapit sa Diyos. May option ka na magbago. Why are you going to choose failure when success is an option? Someone said that growth is painful. Change is painful. But nothing is as painful as staying stuck where you do not belong. Painful ang growth. Lumalago ka eh. Magka-wisdom tooth ka nga lang, nilalagnat ka pa minsan eh. Ay, lagnat, laki lang yan. No, napansin mo, pati yun. Pati pala sa pag-grow, lalagnatin ka. Kakasakit ka. Growth is painful. Change is painful. But nothing is as painful as staying stuck where you don't belong. Tandaan natin, yung mga Israelites na to, no, ayaw umalis sa Egypt. Pinalalaya sila ni Lord, gustong bumalik lagi sa Egypt. So pwede pa lang na born again ng isang tao, no, pero papunta sila ng promised land, pero utak slave pa rin sila, utak Egypt pa rin. Dito na lang kami. Yun ang pinakamasakit sa lahat. Yung pinapalaya ka ng Panginoon, pero ayaw mo. Sana pag binigyan tayo ni Lord ng pagkakataon, kapatid, grab it before mag-over yan. Before matapos ang lahat. Tandaan, mula verse 8 hanggang 22 na pinag-usapan natin ngayon, may oppression, may kalaban, pero may magandang plano sa kanila si Lord. Listen to this before we pray. Hindi ka bagay sa masalimuot na buhay. Masalimuot yung buhay nila sa mga Egyptians na yon. Masalimuot yung buhay nila doon sa slavery na kanila nararanasan. Masalimuot yung buhay nila doon sa inggitero, doon sa, sa insecure na hari. Sa insecure na bansa, masalimuot, ginawang masalimuot yung buhay nila. I don't know kung ano yung mga tao, ano yung mga sitwasyon, ano yung mga pangyayari sa buhay mo, kapatid, na ginawang masalimuot yung buhay mo. Hindi ko alam kung ano yung kinalakhan mo, kapatid, na pamilya. Hindi ko alam kung ano yung kinalakhan mo, kapatid, na lugar. But gusto kong malaman mo mula nandito hanggang sa likuran. Hindi ka bagay sa masalimuot na buhay. Nung naunawaan ko to, tatanggapin ko na lang sana yung kalagayan ko sa buhay. But nung naunawaan ko, ayaw ni Lord na ganito ako habang buhay. Hindi ako bagay sa masalimuot na buhay. Bakit? Bayad na ako. Binayaran na ako ni Lord. He paid the high price para lang maligtas ako at mabago buhay ko. Hindi ka bagay sa masalimuot na buhay. I want you to close your eyes right now. Who among you here? Kinakausap ka kanina pa ng Panginoon. Maybe nanggaling ka sa isang masalimuot na buhay. Or maybe ngayon, kapatid, nakalublob ka sa isang sitwasyon na masalimuot. Parang di ka makalaya-laya. Nakakangiti ka minsan, but behind that smile, there's loneliness. There's fear. There's failure. But gusto kong manawaan mo, kapatid, ito mensahe sa'yo ni Lord, hindi ka bagay sa masalimuot na buhay. Kaya mo narinig ito, gusto kang palayain ng Panginoon. Maybe this is your first time, napadalo ka sa gawain ito, hindi mo alam, papunta ka lang dito sa mall. Pero nakita mo itong gawain na ito, kapatid, sinamahan ka na ni Lord dyan. Or maybe may nag-invite sa'yo ngayong araw na ito, hindi nagkataon to, kapatid, tinaon to ni Lord eh. So Lord, makalaya. Gusto ng Panginoon, makalaya ka. Gusto ni Lord, pagpalain ka niya. Niwala ka. Pagpapalain din ni Lord yung mga nagpala sa'yo, yung mga nagsama sa'yo,
Ngayong araw na ito, yung mga nag-invite sa'yo, hindi lang ikaw bibless ni Lord, pati yung taong yan na ginamit ni Lord. Bibless ni Lord, bakit lalago ka? Babago buhay mo. Pag nabago buhay mo, dawit pamilya mo, dawit anak mo, dawit tatay mo, dawit nanay mo, dawit bansa natin. Maraming lalakas ang loob kasi pwede pa palang bumangon. Maraming lalakas ang loob, pwede pa palang mapatawad. Maraming lalakas na loob, may pagkakataon pa pala. Dahil may ganun kang kwento. Ikaw ba itong taong ito, kapatid, na sinasabi mo, Lord, ayaw ko po ng masalimuot na buhay. Remember this, that your success will begin when you get mad at your failure. Magsisimula yan, kapatid, yung tagumpay na yan pag nagsawa ka na sa masalimuot na buhay. Pag nagsawa ka na dyan sa slavery yan, hanggat i-enjoy mo yan, di ka lalaya dyan. Hanggat ini-enjoy mo yung emosyon na yan, nagsiswimming ka dyan, hindi ka nalalaya dyan. Pero kahit mahirap, pero sinasabi mo, hindi ako bagay dito sa kumunoy na ito na kinalalagyan ko ngayon, lalaya ka dyan. Dahil i-bless ka ni Lord. Who among you here right now, sinasabi mo, Lord, it is for freedom that Christ has set us free. No longer to be subject by the yoke of slavery. Kaya kang palayain ni Lord. Sino dito naniniwala? Lord, you can set me free. Kaya mo akong bigyan ng bagong buhay. If this is your first time, kapatid, na gusto mong suko yung buhay mo, na sinasabi mo, palayain mo ako dito, Panginoon, mananalangin muna tayo, kapatid, ngayong oras na ito. Bibilang ko ng 3, taas mo na mabilis yung kamay mo, na hindi ka mahihiya na sasabihin mo, Lord, set me free. Ayaw ko na ng ganito kasalimuot na buhay. I-bless mo ako, Lord. Palayain mo ako. Iligtas mo ako, Panginoon, dahil naniniwala ko ikaw lang makakagawa nun. Are you ready? If the Lord is talking to you right now, gagawa si Lord ng himala sa buhay mo. Lift up your hands. Come on. 1, 2, 3. Habang nakataas siyang kamay na yan, kapatid, mabilis na panalangin, but make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus, Lord Jesus, come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I am a sinner. but I believe that you are my Savior. I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name, In Jesus' name. Amen. Kapatid, kung first time mo ipinalalangin yung panalangin yan, sabi ni Jesus, hindi niya itatakwil. Hindi itatakwil ng Diyos ang sino man na lalapit sa Kanya. Mahal ka ni Jesus. Alam niya, ang kagandahan dito, no? Ang kagandahan sa Panginoon, alam niya yung maduming nakalipas mo. Alam niya yung mga sablay natin. Alam niya yung failure natin, pero mahal niya tayo. While we were still sinners, Christ died for us. Ganyan kakamahal ni Lord. Bakit gusto Kanyang mabago? Gusto niya mabago sitwasyon mo. Magsimula ka kay Lord. Ito yung magandang simula. Ito yung magandang desisyon na ginawa mo. Mahal ka namin, kapatid. At higit sa lahat, mahal ka ng Panginoon. Magsama-sama tayo sa paglago. Daan lang sa mga pinagdadaanan. That's part of life. That's part of being a family of God. Minsan may mga ganyan na mangyayari. Pero naniniwala ako, kapatid, gusto ng Panginoon na lumago ka. Mahal ka ni Jesus. And for all of you right now, na merong slavery sa buhay mo, I don't know kung ano yung nag-slave sa'yo. Pwedeng nakalipas, pwedeng karamdaman, pwedeng kahapon. But naniniwala ka ba kaya magpalaya ni Lord? Naniniwala ka ba na kaya kang palayain ng Panginoon sa karamdaman na yan? Somebody in this place right now, inaalipin ka ng anxiety, ng depression. Somebody in this place right now, palubog ka na sa isang kumunoy. I don't know kung ano yung specific na kumunoy na yan, kapatid, na humahatak sa'yo hanggang palubog ng palubog. But ngayong oras na ito, may gustong isave si Lord sa lugar na ito. If you are this person right now, I don't know kung ano yung specific na kumunoy na yan na bumabatak sa'yo, humahatak sa'yo pababa. Maybe may bisyo, maybe pagkautang, maybe kasalanan, maybe lumang buhay, maybe hindi pag-usad, maybe matinding kalungkutan, maybe karamdaman. Naniniwala ka ba na kaya kang palayain ng Panginoon? Ngayong oras na ito, kapatid, if you can lift up your hands, habang tayo nananalangin, pagtaas mo ng kamay mo, kapatid, dala-dala mo yung prayer request na yan. Healing, deliverance, peace, prosperity. Father, in the name of Jesus, you have said in your word, by His wounds we are healed. Lord, dahil sa sugat mo, Panginoon, may kagalingan. Lord, palayain mo po, Panginoon, ang anak mong ito, Panginoon, na inaalipin ng karamdaman. Whether it is depression, disorder man yan, Panginoon, depression, anxiety, Panginoon,
O Lord, tinaningan man siya ng doktor pero ikaw hindi pa, Panginoon. Lord, I speak for miracle right now. I rebuke that sickness in the name of Jesus. I pray for healing. I pray for miracle. Panginoon, karamdaman, lumayas, kagalingan, dumaloy sa kanyang katawan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Where the presence of the Lord is, there is freedom. Lord, yung presensya mo, umiikot, Panginoon, ini-envelope ang lugar na ito, Panginoon. Bigyan mo po ng kapayapaan. Bigyan mo po, Panginoon, ng kalayaan, Panginoon, ng bawat isa. Na inaalipin, Panginoon, ng matinding kalungkutan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Be free from that depression. I pray for peace which transcends all understanding right now. In the name of Jesus. Palayain mo po sa kawalan ng pag-asa. Ibangon mo po, Panginoon, sa matinding kahirapan. You are our Jehovah Jireh, our provider. In the name of Jesus. Lord, I speak for prosperity right now. Hindi mo siya pababayaan, Panginoon. Tutulungan mo siyang makaalpas dito. Gagamit ka ng mga tao na tutulong sa Kanya. At Lord, meron dito, Lord, siya naman yung gagamitin mo sa iba. Pagpalain mo siya lalo, Panginoon. Paramihin mo yung katulad niya may puso, Panginoon. Para lumago yung kanyang kapwa at magtagumpay yung kanyang kapwa. Paramihin mo, Panginoon, may ganitong puso. Sa lahat ng ginamit mo this week, this month, this year, Lord, para makatulong sa kanyang kapwa, i-bless mo, Panginoon, ang taong ito, Lord. Higit pa sa kanyang inaasahan. Ngayong oras na ito, kapatid, I will give you 30 seconds right now to 1 minute. Pag bulay-bulayan natin ito, lumapit ka sa Panginoon. Kausapin mo personally si Lord ngayong oras na ito. Sabihin mo kay Lord yung nararamdaman mo. Yung petition mo, kapatid, sabihin mo kay sa Panginoon yung panalangin na yan. Just ask God right now. I believe that the presence of the Lord is moving in this place. Habang kinakausap mo siya, habang nananalangin ka, habang sinasamba mo siya, lumalaya ka. When praise goes up, blessings come down. Sabihin mo yung kakayanan ng Panginoon. Manampalataya ka sa Kanya. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Huwag mong sayangin yung opportunity na ito na makalapit ka kay Lord. Huwag mong sayangin yung opportunity ito, yung ganitong atmosphere, kapatid. Para masabi mo, kapatid, yung hinihiling mo na alam mong kaya ng Panginoon. Just put your faith in God right now. You are a child of God. Anak ka ng ating Panginoon. Nung hindi ka nga niya anak, kinawaan ka niya. Ngayon pa ba, kapatid? Nung makasalanan tayo alipin pa tayo ng demonyo at mundo, kinahabakan ka ni Lord Ngayon ba kaya na anak ka niya? Mahal ka ni Lord. Simulan mo, bumalik ka sa pagpupuri. Bumalik ka sa pananalangin. Manampalataya ka. Magtiwala ka ulit sa Panginoon. Magbago ng isip at magbago ng kilos. Oh Lord. Yes, oh God. Come on, declare it right now. I'm no longer slave. May mga takot na lumalayas sa pangalan ng Panginoong Hesus. May mga kagalingan na may mga kagalingan na dumadaloy, may mga karamdaman na nawawala at natutunaw ngayong oras na ito. Kawalan ng kapayapaan ay lumalayas ngayong oras na ito. Come on, for the last time, I am no longer slave. Oh God. Oh Lord. Come on, for the last time, I am no longer slave. I'm no longer slave to thee. Panginoon, may mga takot na pinapawi. Lord, we don't know the future, but you hold the future. Hindi namin, Lord, alam ang bukas. Hindi namin, Lord, alam ang susunod kung ano mangyayari. But you hold the future, Lord. Titiwala kami sa iyo, Lord. Lord, may existence man ang kalaban. But Lord, we believe that we are more than conqueror through our Lord Jesus Christ. Pag may fear of the Lord na kami, hindi na kailangan kami matakot sa kalaban. Dahil tiyak yan, Lord, sasamahan mo kami.
Salamat dahil ngayong oras na ito, Lord, may pinagaling ka. Instantly, Lord, may pinagaling ka sa lugar na ito, Panginoon, magiging testimony niya yon. Dito, Lord, may binigyan ka ng kapayapaan ngayong oras na ito. May tinanggal kang guilt, Panginoon, ngayong araw na ito. Thank you, God. Salamat, Panginoon, dahil binigyan mo kami ng pag-asa, binigyan mo kami ng seed na word mo, Panginoon, para, Lord, maging panlaban namin every time, Panginoon, na binabalikan kami at nire-respakan kami ng kalaban. Katotohanan mo ang magpapalaya sa amin. Salamat po, Panginoon, sa kalayaan. Salamat sa kagalingan. Salamat sa kapayapaan. Salamat sa provision. Salamat, Panginoon, sa freedom na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Kaya marapat lamang, Panginoon, na sa iyo namin ibalik, na sa iyo namin ibigay, na sa iyo namin ialay ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. Dahil sa lamang ito nararapat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po'y magsabi ng malakas na Amen. Lahat ng pinagaling, pinagpala ng Panginoon, mas malakas na palakpak para kay Jesus ngayon. Come on, praise the Lord. Bless His name. Hallelujah.